Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Edge of Darkness. Nagsimula ang eksena sa ilalim ng liwanag ng buwan kung saan tatlong walang buhay na katawan ang lumitaw at lumutang sa ibabaw ng isang ilog. Sa kasalukuyan ay wala pang pagkakakilanlan kung sino ang mga taong ito. Sa sumunod na eksena, makikilala natin si Detective Thomas na naghihintay sa South Station, Boston Airport upang sunduin ang kanyang anak na si Emma Craven na uuwi upang dalawin siya. Si Thomas ay isang single father at matagal ng homicide detective sa Boston. Si Emma ay 24 na taong gulang at ito ang kanyang nag-iisang anak. Ilang sandali pa, bumili siya ng pagkain sa isang tindahan at bumalik para hanapin si Emma na naghihintay na sa kanya. Nang mga sandaling iyon, bigla itong sumuka habang sumasakay ng kotse. Nag-aalala siya at tinanong kung okay lang ang anak. Tiniyak naman ni Emma na okay lang siya at tumuloy na sila pauwi ng bahay. Sa kabila ng kanyang kasiyahan sa pagkikita nilang mag-ama, hindi naman maiwasan na mag-alala ni Thomas dahil biglang lumala ang pakiramdam ni Emma. Pag-uwi sa bahay, nagpasya si Thomas na magluto ng masarap na hapunan. Habang naghahanda si Thomas ng hapunan, si Emma naman ay nakaupo sa hapagkainan at naghihintay sa kanya. Muli, nakaranas ito ng pagdurugo ng ilong at pagsusuka. Natakot si Emma at umiyak ng napakalakas. Sinubukan ni Thomas na alawin siya, ngunit nagmakaawa si Emma na dalhin na siya sa doktor. Sinabi nito na maaaring nakakain siya ng pagkaing may lason at sinabing dalhin na siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Emma ay mayroon siyang sasabihin kay Thomas na napaka-importanteng bagay. Habang palabas sila ng bahay patungo sa ospital, dumating ang lalaking nakamaskara na may baril at sumigaw ng Craven. Nang lumingon sila, tinamaan si Emma ng shotgun at mabilis na tumakas ang lalaki. Nabigla naman si Thomas sa bilis ng pangyayari. Nakita na lamang niya na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa kanyang mga bisig. Gumuho ang mundo ni Thomas ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung siya ang target ng lalaking nakamaskara o si Emma. Niyakap ni Thomas ang kanyang anak na wala ng buhay at siya ay humagulgol sa pag-iyak. Kinabukasan, bumisita ang pulisya sa bahay ni Thomas. Pinaghihinalaan nila na ang taong gumawa ng krimen ay si Thomas ang talagang target para patayin. Ngunit ito ay nagkamali at nabaril ang kanyang anak. Samantala, habang pinupunasan niya ang kanyang mukha ng tuwalya, napansin niya ang mga mantsa ng dugo ng kanyang anak dito. Dahil sa matinding kalungkutan, itinago ni Thomas ang tuwalya bilang alaala ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa malaking kawalan na iniwan ni Emma, pumasok ito sa silid ng anak at tinignan ang kanyang mga gamit habang hinahanap ang kanyang presensya. Sa mga sandaling ito, natagpuan ni Thomas ang telepono ni Emma. Biglang tumunog ito at sinagot niya ang tawag, ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Naramdaman niya na may kakaiba dito, ngunit hindi niya na ito binalikan. Dahil sa shock at kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang anak, patuloy na binabagabag si Thomas ng mga alaala ni Emma. Kinabukasan, nagtungo siya sa istasyon ng pulisya at bumalik sa trabaho para tulungang malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Hiniling niya sa forensic team na kunin ang mga numero ng kontak mula sa telepono ni Emma. Iminungkain naman ng kanyang senior officer na magbakasyon muna, ngunit iginiit ni Thomas na personal siyang mag-iimbestiga sa kaso. Determinadong maghanap ng mga sagot, bumisita siya sa doktor na nag-embalsamo kay Emma. Nang tanungin niya ang doktor tungkol dito, sinabi ng doktor na ang sanhi ng kamatayan ng kanyang anak ay sugat mula sa tama ng bala na kanyang natamo. Sa opisina ng medical examiner, humingi si Thomas ng gunting at kinuha niya ang isang buhok ni Emma bilang alaala. Pagkatapos nito, nagtungo si Thomas sa isang beach at winisik ang abo ni Emma sa dagat. Pagbalik niya, sinuri niya ang bag ni Emma at natuklasan na ang kanyang company ID card ay nagpapakita na siya ay empleyado ng Northmore Company.
Sa silid ni Emma, natuklasan ni Thomas ang isang 45 na baril. Dahil dito ay tumibay ang hinala niya na may taong humahabol sa kanyang anak at ang nangyaring krimen ay si Emma talaga ang tunay na target. Pagkatapos ay inalam niya ang serial number ng baril. Dito ay natukoy niya na ito ay nakarehistro sa isang taong nagngangalang David Burnham. Nagpasya si Thomas na bisitahin si David Burnham dahil naniniwala siya na siya ang tumawag kay Emma sa telepono nito. Dumating si Thomas sa bahay ni David at kumatok sa pinto. Samantala, makikita naman si David na tila kinakabahan at may hawak itong kutsilyo. Dahil ayaw buksan ang pinto, dahan-dahang binuksan ito ni Thomas. Sa mga sandaling iyon ay inipit ni David ang kamay ni Thomas na nagdulot ng pagkahulog ng baril nito. Dito ay nagkaroon sila ng matinding labanan. Ngunit sa huli ay nagawa ni Thomas na mapasuko si David at tinanong niya ito at nalaman niya na si David pala ay kasintahan ni Emma. Pagkatapos, tinanong niya ito kung bakit niya ibinigay ang baril sa kanyang anak at kung nasa panganib ba ito. Gayunpaman, ayaw magsalita ni David ng anuman dahil sinabi nitong may nagmamadyak din sa kanya. Pagkatapos, ibinigay ni David ang ilang mga gamit ni Emma kasama ang susi ng bahay nito at sinabihan siyang umalis na. Sina David at Emma ay dating nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Lumalabas na si David ay natatakot magsalita laban sa Northmore at bago umalis, ibinigay ni Thomas ang kanyang card kay David para makatawag siya kung kailangan niya ng tulong. Napagtanto ni Thomas na wala na siyang makukuha pang impormasyon kay David kaya nagpasya siya na pumunta sa bahay ni Emma. Nag-iisip si Thomas ng dahilan kung bakit nagdadala ng baril ang kanyang anak na si Emma. Sa loob ng bahay nito, natagpuan ni Thomas ang isang Geiger counter, isang aparato na ginagamit upang makadetect ng radiation. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan ni Thomas na ang buhok ni Emma ay radioactive. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Darius ang nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang impormante tungkol sa paglahok ng Northmore Company sa iligal na paggawa ng mga nuclear weapons sa pamamahala ni Jack. Nalaman din niya na maaaring natuklasan ni Emma ang impormasyong ito at balak niya na itong ilantad. Salungat sa paniniwala ng pulisya na si Emma ay pinatay ng kaaway ng kanyang ama, ngayon ay mas naging komplikado ang katotohanan. Ayon pa sa kanyang impormante, kumpirmado na natuklasan nga ni Emma na ang Northmore isang research facility na may kontrata sa gobyerno ng US at pinamumunuan ni Jack ay lihim na gumagawa ng mga nuclear weapon at ang mga materyales ay mula sa ibang bansa. Nalaman niya na ang mga sandata ay inilaan upang magamit sa ibang bansa na gagamitin ng US bilang mga dirty bomb kaya pinatahimik siya ng Northmore. At ngayon ay nais nilang palabasin na ang pumatay dito ay may galit sa kanyang ama na si Thomas. Samantala, nagpasya si Thomas na tawagan ang mga numero na natagpuan sa telepono ni Emma upang makahanap pa siya ng karagdagang impormasyon. Nakita niya rito ang numero ni Melissa Conway at tinawagan ito. Hiniling niya na makipagkita sa babae. Noong una ay tumanggi si Melissa, ngunit nang marinig niya ang malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ay pumayag din ito. Sinabi niya na tatawagan niya si Thomas at sasabihin kung kailan sila magkikita. Kinabukasan, nakipagkita naman si Thomas kay Jack. Nang makaharap niya si Thomas, sinabi ni Jack na ang Northmore ay hindi gumagawa ng anumang iligal at sila ay nagsasaliksik lamang ng mga bagay na may pahintulot ng gobyerno. Sa ibang eksena, makikita naman si Thomas na sinusunog ang mga damit ni Emma. Nang maramdaman niya na may tao sa kanyang likuran, mabilis na hinugot ni Thomas ang kanyang baril at lumingon. Dito ay nakita niya si Darius at nakipag-usap ito sa kanya. Malalaman na si Darius ay may tungkulin na pigilan ang pagbubunyag ng impormasyon na mayroon si Emma. Sinabi din ni Darius kay Thomas na ang kanyang anak ay isang terorista na nagdulot ng pagkabigla kay Thomas. Pagkatapos nito, ipinakita ni Darius kay Thomas ang ilang mga larawan ng 3 patay na individual na nakita sa simula ng pelikula.
Ayon kay Darius na ang tatlong ito ay sumubok na pumasok sa loob ng Northmore upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang iligal na gawain. At namatay sila habang tumatakas na nagpapahiwatig na may nangyayaring hindi tama sa loob ng Northmore. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak na babae ay kasangkot sa iligal na gawain ng Northmore. Sinabi pa ni Darius kay Thomas na nawawala ang computer ni Emma sa kanyang bahay. Dagdag pa ni Darius na kasama si Emma sa 3 taong natagpuan sa ilog upang kumuha ng impormasyon tungkol sa Northmore, ngunit maswerte itong nakaligtas bago pa man siya mahuli. Ngayon, naiintindihan na ni Thomas kung bakit mayroong gustong sabihin sa kanya si Emma, ngunit bago niya pa man ito masabi ay huli na ang lahat. Dahil sa ginagawa ni Thomas ay hinayaan na lang siya ni Darius upang maipagpatuloy nito ang pag-iimbestiga. Kinabukasan, bumisita muli si Thomas sa kasintahan ni Emma na si David at tinanong kung kasangkot ba si Emma sa mga taong iyon. Ipinagtapat ni David kay Thomas na ang kanyang anak ay isang aktivista na nagre-report sa mga iligal na gawain ng Northmore sa pamahalaan at sumulat ng liham kay Senator Jim Pine. Ipinaliwanag niya na balak ilantad ni Emma ang mga maling gawain ng Northmore. Dagdag pa rito, nilinaw ni David na hindi na-expose sa radiation si Emma sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos nito, ibinalik ni Thomas ang baril kay David. Kinabukasan, natagpuan naman ang katawan ni David na wala ng buhay at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay isang tamaan ng bala sa kanyang ulo. Samantala, lumalim ang pagkakaibigan ni Thomas at Darius. Sinabi ni Darius kay Thomas na ang mga kaibigan ni Emma ay maaaring may ginawa na nag-expose sa kanila sa radiation at determinado siyang ilantad ang katotohanan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Thomas kay Mr. Sanderman, isang abogado na sinabihan ni Emma tungkol sa Northmore bago siya namatay. Gayunpaman, bilang abogado ng kumpanya ng Northmore, hindi niya pinayagan na lumabas ang katotohanan, kaya nang tanungin siya ni Thomas tungkol dito, tahasang itinanggi niya ito. Dahil bigong makakuha ng anumang impormasyon mula kay Sanderman, nakipagkita si Thomas kay Melissa, isa sa mga aktivistang kaibigan ni Emma. Sinabi nito na si Jack ang may-ari ng Northmore ay naghinala kay Emma. Ipinagtapat din ni Emma kay Melissa na pinaghihinalaan niya na nilalason siya ni Jack. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Melissa na mayroon siyang 13 taong gulang na anak at ang pagbabahagi ng karagdagang impormasyon ay maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib. Ngunit bago siya umalis, ibinigay ni Melissa ang isang sobre kay Thomas. At sa kasamaang palad, paglabas dito sa sasakyan, isang kotse ang bumangga kay Melissa na tila sinadyang gawing aksidente ang pagkamatay nito. Nakilala naman ni Thomas ang kotse mula sa presensya nito malapit sa Northmore na nagpapahiwatig na bahagi ito ng plano ni Jack. Ang kotse ay lumiko pabalik upang banggain si Thomas, ngunit bago pa man ito makalapit ay binaril niya ang driver na nagdulot ng pag-crash ng kotse at paglipad dito sa ilog. Pagkatapos nito, dinala ni Thomas si Melissa sa ospital. Maswerte namang nabuhay pa ito, ngunit dahil sa malubhang pinsalang natamo nito ay nawala ang isa sa kanyang mga binti. Pagdating sa kanyang kotse, binuksan niya ang sobre na ibinigay ni Melissa at sa loob nito ay mayroong isang CD. Habang pinapanood niya ang CD, natagpuan niya ang isang video ng kanyang anak na si Emma. Sa video, sinasabi ni Emma na iligal ang paggawa ng nuclear weapon. Dahil dito ay nalaman na ni Thomas kung bakit pinatay ang kanyang anak. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iimbestiga, sa wakas ay natuklasan na ni Thomas ang totoo sa tulong ni Melissa. Samantala, nagtungo muli si Thomas sa bahay ni Emma. Muli niyang sinuri ang mga kagamitan nito gamit ang Geiger counter hanggang sa mapunta siya sa loob ng rep ni Emma at natuklasan ni Thomas na radioactive ang gatas nito na nangangahulugang nilalason siya gamit ang kanyang gatas. Pagkatapos nito, kinumpronta ni Thomas si US Senator Jim Pine na kontak ni Emma dati at ibinunyag na alam niya na ang lahat ng nangyari. Sinabi niya sa senador na imbestigahan ng maayos ang kaso at saka umalis. Ilang sandali pa, dumating naman sa bahay ni Thomas ang kanyang kasamang detective at kaibigan na si Bill.
Habang nagkukwentuhan, pumasok ang mga Northmore agent sa bahay ni Thomas. Ginamitan nila ng taser gun si Thomas na naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Lumalabas na nagtraidor sa kanya si Bill. Bago siya dalhin ng mga agent, ininjeksyonan siya ng isang gamot at dinala siya sa isang ambulansya patungo sa Northmore. Ilang sandali pa, nagising siya ng nakaposas at nakagapo sa isang pasilidad ng Northmore. Dito ay kinulong siya sa isang silid, ngunit nagawa niyang makatakas. Bumalik siya sa kanyang bahay, ngunit nangihina ang kanyang katawan at patuloy siyang nagsusuka. Napagtanto niya na ito ay mga sintomas ng radiation poisoning. Posibleng nilason siya ng mga agent ng Northmore bago siya dukutin. Nang maisip niya na kaunti na lamang ang oras niya, agad niyang kinuha ang kanyang baril at nagtungo sa bahay ni Jack. Sa kanyang pagdating, agad niyang pinaputukan ang isa sa mga tauhan ni Jack. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa loob upang harapin si Jack. Ilang sandali pa, nagkaharap na ang dalawa at nagsimulang magpalitan ng putok sina Jack at Thomas at nagawa nilang masugatan ang isa't isa. Pareho na silang sugatan, ngunit nagawa ni Thomas na tumayo at pilit na ipinainom kay Jack ang ilan sa mga radioactive na gatas. Dahil sa pagka-expose, alam niya na mamamatay na din siya sa loob ng ilang oras. Pagkatapos nito, tumakbo si Jack papunta sa kanyang silid at hinanap ang gamot na antidote sa lason. Sinubukan nitong uminom ng ilang tabletas para labanan ang lason. Gayunpaman, sinabi ni Thomas kay Jack na nararapat lamang sa kanya ang nangyari dito, sabay na pinaputukan ito hanggang sa mamatay. Lumipas ang ilang araw, makikita si Thomas na nasa hospital dahil sa mga sugat mula sa bala at radioactive poisoning na natamo nito. Sa kabilang banda, malalaman natin na si Darius pala ay may sakit na cancer at sa mga oras na iyon ay nakipagpulong ito kasama si Senator Jim Pine at dalawang political advisor na nag-utos sa kanya upang patayin si Thomas. Ang kanilang layunin ay ipakita ang nangyaring insidente sa Northmore sa isang magandang paraan. Binigyang diin ng senador ang pangangailangan na ipakita sa publiko na si Emma ay isang terorista na naglason sa kanyang sariling ama. Iminungkahi naman ni Darius na ang pag-oorganisa ng pagtatangkang pagpatay sa senador ay maaaring maging isang estratehiya upang ilihis ang atensyon ng media mula sa pagkamatay ni Jack. Ang grupo ay natuwa sa mungkahing ito at kanilang sinuportahan ang kanyang opinyon, ngunit ang kanilang kasiyahan ay pansamantala lamang dahil sinabi ni Darius sa senador na siya ay nasa maling panig. Sa hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari, pinatay ni Darius ang dalawang political advisor at ang senador. Pagkatapos ay isang bata at mukhang duwag na pulis ang pumasok sa silid ng senador. Itinutok agad ni Darius ang baril dito. Pagkatapos, tinanong ito kung may anak na ang lalaki. Nang positibo itong tumugon, ibinaba ni Darius ang kanyang baril na nagpahintulot sa pulis na barilin siya. Lumalabas na si Darius ay walang anak at mas nais niyang mamatay sa halip na patayin ang isang pulis na pamilyado. Samantala, ng mga sandaling iyon, habang si Thomas ay nasa kanyang huling sandali sa ospital, pumasok si Emma sa kanyang silid. Yumuko ito sa tabi ng kanyang ama at marahang bumulong sa kanyang tenga. Sa mga oras na iyon, ang paghinga ni Thomas ay unti-unti nang nawawala. Sa ibang eksena, makikita ang isang batang reporter mula sa isang local TV station. Nakamakailan ay nakapanayam si Thomas. Makikita na binuksan nito ang isang liham mula kay Thomas. Sa loob ay natagpuan nito ang mga DVD na inirecord ni Emma na naglalantad ng mga illegal na gawain ng Northmore. Sa pagtatapos ng pelikula, habang nakahiga si Thomas, dumating na ang oras ng kanyang huling hininga. Ilang sandali pa ay makikita ang mag-ama na naglalakad palabas ng hospital at magkahawak kamay at magkasama silang lumakad patungo sa isang maliwanag na puting ilaw.
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakishare na rin ang video at pakitype naman sa comment section ang salitang Ama. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.